Okay, ka-coffee. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, nag-jogging muna tayo. Anyway, habang nag-scroll ako sa Facebook, nabasa ko to. May isang balita, ka-coffee, na gusto daw po ni Kibuloy na magkaroon ng manual recounting doon sa naging resulta ng eleksyon. Tawan-tawa talaga ako, ka-coffee. Kaninang umaga, pagising ko, ano to? Manual recounting, ibig sabihin, gusto ni Kibuloy ipabilang ng mano-mano lahat ng boto dito sa Pilipinas. Sa madaling sabi, hindi siya satisfied doon sa naging resulta ng eleksyon. Kundi ka ba naman nakakatawa? Oo. Ang layo-layo mo doon sa Magic 12 eh. Kung tutusin, kung sino nasa 13th spot, nasa 14th, 15th spot, sila dapat yung magre-request ng audit o kaya ng recount. Pero hindi manual recounting. Grabe naman yung manual recounting sa lahat ng balota, ka-coffee. Sabi ko, Diyos me, anong pumasok sa kukote ni Kibuloy ng kanyang kampo na ipa-manual recount? Hindi niya ba alam kung gaano katagal yon? Kung gaano kamahal yon? Diyos mo, 2 taon na, hindi pa tayo tapos. Hindi pa natin nabibilang. And isa pa, ano ba, balik tayo sa nakaraan. Mano-manong pagbibilang. Pasukan na, hindi pa tapos yung mga teacher sa pagbibilang. Tapos yan ang gusto ninyo, ha? O, para maniwala kayo na hindi ako nagsisinungaling. O, puntahan nyo yung Philippine Star. O, nasa balita ng Philippine Star. Sige, didiscuss ko sa inyo, ka-coffee. Ito, nasa Philippine Star yan. Matatawa ka. O, headline ha? Senate bet and detained preacher Apollo Kibuloy called for a manual recount of the senatorial votes. Nakakatawa talaga. Kahit sino matatawa talaga dito. Siya pa yung nanawagan talaga, oh. Preacher Apollo Kibuloy called for a manual recount of the senatorial votes due to alleged electoral anomalies in the 2025 midterm elections. Sabi po ng kanyang spokesperson na si Israelito Torion. Diyos ko naman, itong si Israelito Torion, oh, yung kanyang abogado. Sir, ito pa ba nadala? Sana in-advisean mo man lang si Pastor Apollo Kibuloy para hindi siya nakakatawa. Di ba, abogado ka, sana sinabihan mo, oh, Pastor, mukhang imposible yung sinasabi mong manual recount, ha. Doon lang tayo sa posible. Di ba? Posible siguro kung saan yun. Sabi niyo may mga allegations ng electoral altercation ng mga boto, basta idayaan. Hindi doon niya ipa-manual recount yun. Yung presinto na yun o kung yung lugar na yan, hindi yung buong Pilipinas gusto niyo ipa-manual recount. Nagpapatawa ba kayo? Ayun na naman kayo, hindi kayo makamove on dyan. Move on na. Ang alyansa naka-move on na kahit paano nakalima. O wag na natin isama si Aimee dyan, ha. Si Camille Villar nakalima. Kung kasama si Camille, naka-6. O sige, may 3 nakapasok sa inyo, oh. Sa Team Sukat, 3 yung nakapasok. Si Bato, si Bongo, at si Marcoleta. Magaganda pa yung kanilang spot. Move on. Sino man ang mga miyembro ng Duterte, please advise Kibuloy through Attorney Torion. Itigil mo na yan. Itigil mo na yung mga iniisip mong manual recount. Diba? Konting batok man lang, oh. Itigil mo na yan. Mamaya matalo pa si Marcoleta dyan sa manual recount na yan. Itigil mo na yan. Mamaya hindi pa mag number 1 si Bongo dyan. Si Bato malaglag pa yan sa 4th spot. Ibig na nasa 3rd spot na. Gusto mo pa na manual recount? Talaga nga naman, oh. Siguro, itong grupo ni Kibuloy, grupo ni Torion, naniniwala siya sa sinasabi ni Maharlika na nagkaroon ng dayaan. O tingnan ninyo, kung na mayroon dayaan, ibig sabihin pala yung resulta kay Bongo ay resulta ng dayaan yan. Pagiging number 1 ni Bongo, resulta ng dayaan. Pagiging number 3 ni Bato, resulta ng dayaan. Si Marcoleta, resulta din ng dayaan. Hindi nyo ba nare-realize yan na kapag nagkaroon ng dayaan, hindi lang isa ang dadayain mo dyan. Buo yan, buong sistema dadayain mo yan. Buo yan, magkakaloko ka. O, tapos si Kibuloy pa talaga ang lakas ng loob, ha, nag-request ng manual recount. Sino papatol sa inyo? Sige, basahin natin ito, nakakatawa to, eh. Senate bet and detained preacher Apollo Kibuloy called for a manual recount of the senatorial votes due to alleged electoral anomalies in the 2025 midterm elections, according to his spokesperson Israelito Torion. Malamang binulungan na naman ni Glenn Chong yan, eh. Yung grupo nila Glenn Chong, nila Vic Rodriguez, ay hindi makapaniwala. Ginawa lang nilang si Kibuloy siguro, feeling ko, ha, ginawa lang nilang si Kibuloy magsalita nito dahil katawa-tawa na, eh. And I quote, "This is not a rejection of our democratic process." Yan na naman kayo. Hindi talaga tayo uusad talaga sa mga ganitong klaseng mindset, oh. "This is not a rejection of our democratic process but a call to strengthen it."
We remain committed to seeking justice and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast, Torion wrote in a Facebook post. Ulitin natin yung line niya ha. We will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast. Lahat daw po ng legal remedies, lahat ng remedyo, ibig sabihin takbo tayo ng Korte Suprema o kung saan man yan. O sige, takbo tayo ng ICC. Lahat daw po ng legal remedies na gusto at kaya nilang gawin, gagawin nila para matiyak daw po yung integrity ng bawat boto na kanilang naipasok. Ako naman nakakatawa naman itong mga to. Oo. Pasensya na kayo, nasa labas ako. Pasok kayo, sir? Yeah. Sige. Upo tayo doon tayo. Nasa labas kasi ako ka-coffee, nag-jogging ako nagpalit lang tayo dahil natawa lang tayo dito sa article na ito ng Philippine Star. Doon na yung argument ko Posibleng hindi lang si Kibuloy ang ang nagsusulong nitong manual recount Posibleng grupo nila yan O basahin natin itong mismong statement ni Torion. Pinagtatawanan na lang tuloy sila. At feeling ko naman, may mga DDS na matitinon din naman at sinasaway sila. O basahin natin itong official statement ni Torion. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy, ito na. Ibig sabihin, authorized siya. On behalf of Pastor Apollo Kibuloy, we sincerely thank the millions of Filipinos who supported his senatorial bid. Your trust and belief in his message of truth, justice, and accountability have been truly moving. Indeed, no injustice can stop a people from awakened and united in faith and conviction. Sige, motherhood statement pa more. Pero ang ating laban ay hindi natatapos sa eleksyon. Yari ang Comelec hindi kayo tatantanan ni Kibuloy Comelec, hindi raw po tapos ang laban. Sisilipin yung mga anomalya daw dyan. Sabi nila may mga anomalya with numerous reports of overvoting anomalies, inconsistencies in ballot readings, and other electoral irregularities. Ang dami ballot readings, inconsistencies sa ballot readings at iba pang electoral irregularities. Pastor Kibuloy calls for a manual recount of the senatorial votes. Again, Pastor Kibuloy calls for manual recount of senatorial votes. Senatorial votes lang. Ibig sabihin, hindi na sila nagdududa doon sa resulta ng party list, sa resulta ng mayor, local elections ka coffee governor, hindi na sila concerned dyan sa local positions, kundi doon lang sa senatorial votes. Pero imagine mo, tapos na talaga yung pasukan, hindi pa tapos yung manual recount na yan na sinusulong niya. This is not a rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. We remain committed to seeking justice and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast. Attorney Israelito Torion, official spokesperson of Pastor Apollo C. Kibuloy. End of quote. Alam mo, dapat ang gawin ng kampo ni Kibuloy dyan, singilin ninyo yung mga DDS. Kasi in-endorse ng tatay ninyo, di ba? Sinabi mismo ni Digong yan, kung hindi nyo iboboto ang Duterte, kalimutan nyo na lang ako. O kung kinalimutan nyo ang Duterte, kalimutan nyo na lang ako. Malinaw na kinalimutan kayo. Si Kibuloy, si Jimmy Bondok, si Atty. Vic Rodriguez, sino pa yung parte ng Duterte na hindi nanalo, kinalimutan kayo ng mga DDS. Kinalimutan kayo ng mga supporters ni Digong. O nasaan yung 32 million votes ni Sara? Diba? Meron siyang 32 million votes. Enough. Actually more than enough para magpanalo ng isang senador. Si Bongo 26 million votes. Si Sara Duterte, ang pinagmamayabang nila, meron silang 32 million votes. Kahit 13 million lang doon ang bumoto kay Kibuloy, lusot siya. Pasok siya. Ibig sabihin, within your circle, hindi rin kayo nagkasuportahan. The same way with other parties. Ganun din ang nangyari. Ilang boto nakuha ni Kibuloy? 5 million? Not enough. Sana dinagdagan nyo pa ng 8 million. Kaya kung ako sa kampo ni Kibuloy kay Torion, mali kayo ng kinakahulan. Ang kahulan ninyo yung mga DDS, ang kahulan ninyo yung gumamit sa pera ninyo kasi ginatasan kayo May nakarating sa akin, ginatasan lang kayo Pinagpondo lang kayo sa mga event, pinagpondo kayo sa mga rallies. Yung event ninyo dyan sa ano tawag niyan, yun dyan sa Bulacan, yung malaking stadium dyan, di ba sa kanila yan? Ginamit lang kayo. Eventually hindi rin kayo binoto. Yung mga nandoon nagsipunta, hindi rin kayo binoto. Hindi binoto si Kibuloy. Kasi kung binoto yan, mananalo yan. 5 million votes lang, napakalayo Kaya nga nakakatawa, bakit siya pa yung mananawagan ng manual recount? Buti sana kung malapit-lapit siya nakakahiya naman kay Abby Binay, kay Bong Revilla at
sino pa yun, kay Abalos na nandiyan sa malapit sa Magic 12, sila dapat supposedly yung magre-request ng manual recount. Pero manggagaling pa talaga kay Kibuloy yung manual recount, di ba? Isip din niyo yan. Kasi nakakatawa kayo, pagtatawanan kayo. Pero ito ang pwede nyong hope. Ito ang pag-asa ninyo. Maghintay kayo ng 2028. O sige, patakbuhin nyo ulit yan sa pagkasenador. Diba? Kasi marami nagyayabang eh. Sinasabi, people reject Marcos. People reject Marcos. Pero pinapalabas nila dahil hindi raw na ipanalo lahat ng alyansa. O sige, patunayan ninyo sa 2028. Ipanalo ninyo yung kandidato ninyo. Hindi kung mananalo kayo, then be it. Yun ang sinasabi natin eh. Kung ano yung desisyon, kung ano yung lumabas sa eleksyon, susundin natin yan. Dahil nasa electoral process tayo, nasa demokrasya tayo, karapatan natin bumoto, karapatan natin iboto kung sino ang gusto natin. Diba? Pero yung gagamitin mo, mandadamay ka pa, idadamay mo pa lahat ng teacher para mag-manual recount dyan sa boto na yan, idadamay mo pa ang gobyerno, gagastos pa ang gobyerno, ang COMELEC, lahat ng efforts, ibis na naghahanda na para sa barangay elections, sinandyan pa rin sa manual recount, eh nakakatawa yan. Diba? Government resources ang sasayangan mo dyan. Diba? O siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Natatawa ba kayo dito sa gusto ni Kibuloy? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Short lang tayo dahil nasa labas tayo, no? Natatapos nga lang natin mag-jogging at nandito tayo sa parking area. Nasa Facebook, please follow and like, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa sumama. Ingat po kayo. Bye-bye.